Anong masasabi mo to those who say that grades don't define them? Usapan natin yan in this new Trying Hard podcast episode. Alright, welcome to another episode of Trying Hard with Laika. And Ask Laika na naman tayo ngayon. At ang letter nito ay pinadala ng isa sa inyo, which we appreciate. Kaya, ayan, let's jump right in. Ask Laika. Ask Laika. A letter from Mhm. a former grade doesn't define me student. Ooh, former ha? Yes. Good morning po, Ate Laika. At kung anong oras kayo nakikinig ng podcast. I Greetings. have a story and a question sana na maybe some of Mm. the students, trying hard students can relate. So I am a grade 10 student and our graduation is set for June 1. Ooh. I Uy, was tapos na. never, yes, tapos na. I Happy was never an graduation. achiever since grade 1, as in, not that I'm proud. I didn't even try up until 3/4 into my grade 10 life. I Okay. always said grade doesn't define me. This grade 10 taught me a lot of things since my teachers, family, classmates, and close friends really talked to me that I was Ah. good naman. I just didn't put in the work. And for the first of my whole ACAD life, I tried to work on my grades. From half of the second quarter up until the fourth, I studied hard. Mhm. I saw results naman and felt more motivated after each quarter. Unfortunately, I didn't get in the final list of honor students that can get awarded a medal on stage. Some of my teachers told me if only I worked hard from the first to fourth quarter, I might have gotten in sana. Biggest regret of my life. Yeah. But still, I think my parents saw that I was finally working on my studies harder Mhm. and offered me to apply for a university for my senior high school. Mm. Luckily, I got accepted and now I am enrolled. Considering my parents are spending a quite hefty amount sa university fees ko, I don't want Aw. to let them down. Mm. Also, I want to repay them via better grades, higher grades. I guess my questions are, what can you say about the kids that say grade doesn't define them? Any tips that I or we could use to get a head start Mhm. on our new academic year? Yeah. Number 3, is it too late to try hard? It's pretty long, but if you happen to finish, thank you po. Love you, Miss Laika and Boss Z. Aw, love you Love you too. too. Thank you for listening ha, at kilala ka niya. Yeah. Boss Z. So, nakikinig talaga siya. So, let me preface this by saying na ano ha, ang ganda ng self-awareness niya so far. Like, alam Yes. niya kung ano siya dati, kung ano yung ginawa niya, kung sino siya ngayon. Kung gusto niya, ano rin yung gusto niya maging in the future. So, for that, I commend you. Kasi at grade 10, hindi lahat aware doon. Yung most, like, hindi naman most, pero I know a bunch na go with the flow lang. Parang, bahala na, ganun. Medyo nakaka-relate ako dun sa hindi ka achiever. Tapos, bigla ka nag-decide na, sige nga, mag-effort na nga ako. Tapos parang, it's a little too late. Or hindi naman too late, pero sana inagahan ko. Kasi yung, nung grade school naman ako, ganun, medyo similar yung experience ko. Kasi although lagi naman ako nag-honor, ano lang, third, fourth, ganun. Walang effort talaga on my part. Naitatawid ko lang na third, fourth honor ako. Tapos nung, kumbaga, pumalo lang ako ng aral nung mga grade 6 na. Kasi, parang yun nga, gusto ko maging, doon ko lang ako nag-decide na, okay, sige, try ko mag-salutatorian. So, doon ako nag-effort. So, alam ko yung feeling na yung parang naghahabol ka. And one of the struggles really is, kung hindi ka sanay, no, sa study habits, or hindi ka sanay ma-challenge, or hindi ka sanay na mag-effort tapos hindi siya necessarily mag-pay off. Minsan, may mga conflict dun sa pagkatao mo. Pero, since nagawa mo naman siya before you graduated sa grade 10, it shows promise na parang ibig sabihin, nandun na yung mga beginnings nung skill set na kailangan for you to succeed in the future, which is for you to be a better student, study not just harder but smarter as well, and have yung discipline na lahat ng demands ng school, ma-manage mo within yung constraints ng time. Ibig sabihin, matuto ka mag-prioritize. So yeah, ako, I'm actually very helpful on, Hopeful. hopeful. Hopeful ako. Yung meron tayong podcast na yung ano yun, 'di ba, parang dati din siyang hindi hindi nag-aaral tapos ngayon parang babawi rin siya. Tapos parang ano yung mga gawin niya to prepare. I-refer na lang namin sa inyo. Sa Sa'yo, baka hindi mo description. pa napapakinggan. Mas maganda yung breakdown ko dun. Pero, yun yung mga initial thoughts ko. Ikaw ba?
So, ang una nating sagutin ay yung number 3 question niya. Is it too late to Mm. try hard? Hindi, no. Never too late naman. And dun Unless you're dead, so wala na yan tayong yung magagawa. sasabihin ko. Actually, nung past 2 days, kasi ang daming ganap ngayon ni Laika, Yeah. yan yung Recurring theme. recurring theme ng mga questions na halos kaedaran nitong si former grade doesn't define me student. So, nakakatuwa lang kasi yung perspective mo na death is the ultimate deadline. Ay, Nasa oo slides nga, ko yun. no? Kasi, sabi ko nga na, actually, maganda nga siyang reminder sa ating mga tryhards. Na Yeah. hindi lang siya basta for the students, for yung mga gusto ulit mag-try, pero kahit actually yung mga young adults na tryhards natin na nandito, mga hello millennials, pwede pa rin gawin. Pwede pa rin. So, yung sa former grade doesn't define me student naman, ako kasi baliktad. Feeling ko ng elementary, Importante sa'yo yung important grades. sa akin yung grades. Tapos nung tumuntong na ako ng high school, tapos nagkaroon na ako ng self-awareness na, uy, ang tatalino nung mga kasabayan ko. Makikipaglaban pa ba ako? Binitawan mo na. Binitawan Yung ko definition na na yan yung ng pagkatao definition mo. na yan. Tapos, Nire-define mo lang, rin yung I think, basta nag-enjoy ako nung high school. Tapos nung college naman, nung engineering yung kinukuha ko, grade doesn't define me, but dinedefine niya ako kasi may scholarship ako nung time na yun. Pero yung bumalik ako ulit sa college, hindi naman siya na dinedefine ako ng grade, pero yung china-challenge ko yung sarili ko na eto yung, kumbaga yung paano ba, yung magre-represent ng kung excellent ba akong estudyante. Kaya pinursue mo na rin kahit papaano. Pinursue ko na rin kahit papaano. So, yung kumbaga, yung gusto ko na naman sabihin dito na yung journey mo sa realization na yan, pwede naman siyang up, down, down, pwede pa up. siyang magbago. Ayun. Hanggat buhay ka, may mga evolution pa ng self. And I guess yun din, yung recurring theme din nung past few days, na parang you can constantly reinvent yourself din. Wag natin saraduhan din isarado yung pagkakataon na, okay, may mga bagay na magbabago sa pananaw ko, sa pagkatao ko, sa mga pinahahalagahan ko. Kasi, sa totoo lang, lahat naman tayo nagbabago tayo over time. So, part yan ng growth. And in a way, minsan, kahit ka na nag-regress ka, part pa rin yun ng evolution mo. So, yeah, that could change pa rin. Balikan natin yung first question, which is, ano daw masasabi ko sa mga students who tell others na grades don't define them? I have a very love-hate relationship na pagdating sa grades. Kasi, malalim yung conversation yan. Pero, one of the things that we need to talk about is that, accurate ba yung na-measure ng grades? Yun pa eh. Yun yung isa sa mga kailangan pag-usapan. Kasi, ang grading ay very, dependent din siya sa pananaw ng ibang tao. So, unless yung grades mo ay talagang pure tests talaga yan na ikaw ang in control, lalo na kung, di ba kaya ang project-based, na tapat ka sa hindi magandang groupmates, na irresponsable, nakaka-apekto rin siya sa grade. So, ang unang tanong talaga would be, accurate ba yung grade na nakuha mo doon sa kung sino ka talaga? Yun yung unang tanong. Now, kung accurate naman siya kasi medyo hindi mo talaga priority ang school, kaya you got the grades that you know you deserved, ibang conversation pa uli talaga yun ba yung grades ang magiging sukatan ng pagkatao mo? Now, some people assume na dahil educational content creator ako, I value education, and sabihin natin na may Latin honors ako, ganyan, blah, blah, blah. Ako yung tipo ng tao na pupupukin ko kayo para makakuha kayo ng matataas na grades. Ako, honestly, hindi. Kasi ang belief ko dyan ay ang grades ay isang healthy side effect ng excellence. And that you can be excellent din at other things without being academically excellent. So, yun yung thing na parang ang ideal setting for me is that an educational system should be set up so that those who can thrive sa academic standards can thrive, and those who cannot thrive sa standards ng academics and meron silang ibang skill set, ma-measure din yung skill set na yun at ma-awardan sila ng grade din na nakamatch doon sa kakayahan din nila. So, sa akin, excellence dapat ang mini-measure ng grades. Pero yun nga, hindi naman kasi ideal lang sitwasyon. So, naiintindihan ko na hindi naman necessarily na totoo na grades define you. However, grades are very important in that they limit the opportunities. They can open doors for you. They can also close the doors for you. Yeah. Alam namin yan by experience. Nag-appear po kami sa mga nakikinig lang sa podcast.
Um, but yun, makakaapekto pa rin siya. Titingnan pa rin niya ng ibang tao as a way to determine if ikaw ba ay excellent na tao o hindi. And the fact that sumisigaw tayo na grades don't define me doesn't change the fact na may mga scholarships ka hindi makukuha, colleges na Yeah. hindi mo mapapasok, trabaho na hindi ka mabibigyan ng oportunidad dahil tumitingin sila sa grades. At Mm. kahit sigawan mo pa sila lahat, hindi nila agad babaguhin yung isip nila, lalo na kung there are people who again have higher grades than you. So, yun yung realidad ng buhay. Ngayon, kung totoo naman din na ginawa mo na yung lahat, excellent mo, excellent effort mo na yun, pero mababa pa rin ang grades mo, doon na papasok yung kailangan mo siyang bawiin sa ibang bagay. Mm. Bawiin mo siya sa explanation. Kasi totoo yun eh. Meron talagang mga times na, and meron akong kilala na hindi siya talaga nagdo-do well academically. Tapos ginawa niya talaga 'to na kasi sinabi niya kasi nakikita niya na dun sa nag-interview sa kanya na, "Ay naku, walang interest 'to sa'kin kasi mababa yung grades ko." Kasi nararamdaman niya na, "Okey, hindi na ako bibigyan ng chance nito." Tapos binalikan niya talaga yung interviewer at sinabi niya yun na, "I understand that you're looking at my transcript of records, hindi maganda po yung grades ko, hindi hindi siya katulad nung siguro yung mga kasama ko dito sa pila." Parang minention niya pa yata na, "Yung katabi ko nga cum laude, ta's yung nasa kaliwa ko naman summa cum laude, paano pa ako?" Parang ginanon niya talaga, sinabihan niya in plain language to yung HR. Pero sales yung position. Mm. Tapos sabi niya, "Naintindihan ko po yun, pero ang hindi niyo po naiintindihan yung mga bagay na wala diyan sa papel na yan." Tas dinetail niya yung skill set niya. Hindi 'to tinanong nung interviewer, kasi nga again Mm. parang tingin na sa kanya parang, "Okey, ano lang 'to, sayang sa oras. Sige, thank you for your time." Parang gano'n na. Tas nilista niya na itong edad ko pala nagtitinda na ako nito, meron akong business na tumatakbo na ganyan-ganyan. Tas yun, nabigyan siya ng pagkakataon. Mm. And I think na-promote pa nga siya dun eh. Tas siya na yung nag-quit kasi nagsabi na siya na parang mas malaki pa yung kinikita niya sa business niya kaysa dun. So, nag-quit na lang siya. Tsaka gusto niya lang naman talaga ng experience kung paano magpatakbo para 'pag siya na yung boss. So, yun, may mga ganong pagkakataon din talaga. Now, magagawa mo lang yun kung talagang excellent ka naman sa ibang bagay. Mm. Pero kung ginagawa mo yung grades doesn't define me as a way, parang as or excuse na parang, hindi naman ako kailangan mag-effort kasi hindi naman yung definition ng kung sino ako, eh. Pero you're not improving yung ibang aspects na pinagmamalaki mo. Kasi kung ayaw mo na grades ang maka-define sa'yo, i-define mo yung sarili mo by something else. Mm. Excellent ka ba talaga dun? Yun ang Oo, tanong. tsaka meron naman sigurong konting self-awareness sa Hmm, mga nakikinig sa Trying Hard. Kasi etong letter sender natin, mataas ng self-awareness oo. nga na, kaya ko pala, pwede pa Mm. naman. Dun sa iba lang na alam alam naman nung iba na hindi sila magdo-do well academically, hindi pa nila gagawin yung best nila sa ibang bagay. Tas yun nga, yung ginagamit lang nila na excuse. Yeah. Kasi again, ako nagamit ko rin siya na excuse Hmm, na, hindi ako dine-define ng grades ko kasi ayoko hmm. naman talaga nung inaaral. Yeah, pero alam mo naman sa sarili mo kasi yun, eh, kung talagang deserve mo yung grade na yun o hindi. Mm. And dun lang nga yung sinasabi ko lagi na ang grades ay healthy side effect ng effort. And yung ano naman, yung other side naman yan. Kasi minsan may mga nagdo-do well, eto na yung tinatawag na natin na nasa kamay na nung nagge-grade. Kasi minsan, alam natin sa sarili natin na eto yung best ko at alam ko yung best ko. Mhm, Nagde-deserve siya ng 90 plus na grade na yeah, 1, 2, 5 pero hindi ka nabigyan ng mm. ganong grade. Minsan nakakasama ng loob and nakakawala siya ng ganang mag-aral. Yeah, Pero kung ikaw sa sarili mo na hindi, ang yung grades naman ay healthy side effect, alam ko sa sarili ko na nag-improve ako ngayong sem na 'to, mm. ngayong quarter na 'to, okey lang sa'kin kahit hindi fair yung nagbigay ng grade sa'kin. Oo, yun lang pero puwede niyo rin i-complain kung gusto ninyo. Oo. Pero yun kasi yung sa'kin, eh, yung parang you have to really think about your metrics for success na parang sa akin kasi, ako personally ito yung take ko, hindi ko sinasabing ganito yung paniwalaan ninyo, pero ito yung sa akin na parang lagi ko sinasabi, hindi siya about the grade I get, pero yung grade na ibibigay ko sa sarili ko based on how excellent I was dun sa process na yun. Which means, may mga flat 1 ako na hindi as valuable sa akin kaysa dun sa mga nakuha ko na 175 or 1.5. Kasi yung 175 na yun, alam ko in-effortan ko yun. Yung 1.5 na yun, deserve ko yun. Kung meron man akong times na nagkulang ako dun, kasi na-late ako, gano'n, or may mga bagay ako hindi naipasa, okey lang sa'kin kasi deserve ko siya. Inearn ko siya, Hmm. yun yun. And in life yun talaga yung I feel na isa sa mga bagay na magandang bitbitin ninyo, yung mga students na nakikinig dito, na parang yung mga things unearned, hindi siya mas mabigat kaysa dun sa things that you really earned.
Kasi luck, 'di ba? Luck is one thing na parang o kaya or syempre sa context 'no, if you're a believer, yung blessing, 'di ba? Okay, favor to ni Lord, yes. Those are good, yes. Pero parang bigyan mo naman ng konting honor, dignidad, dangal, konting pag-give back din when you are blessed with certain resources at certain na abilities. Gamitin mo siya to the fullest din. Para i-earn mo naman yung mga certain opportunities. Yung alam mo naman na, Lord ha, hindi lang to, ibig sabihin binigay sa akin na undeserved, na parang lahat na lang salvation-based, no? Pero i-honor mo rin si God dun sa excellence ng craft mo, sa husay mo rin. Kasi when you understand yung mga bagay na yun, doon napapasok yung pag inabutan ka ng anything na ako sa totoo lang yung isang note, 'di ba, handwritten note from someone sa Team Laika or one of the tryhards na may note sila sa akin na, "Okay, your podcast helped me rethink my ways," or whatever. Like, yung mga notes na yun sa akin, napakahalaga nun, napaka-precious nun sa akin. Minsan, masasabi ko talaga na mas valuable pa yun kaysa yung bayaran ako ng malaking pera ng someone na may pinagawa sa akin pero hindi naniniwala sa akin. So, laging gano'n. And 'pag gano'n yung measure mo ng success, I feel, mas maganda siya for the long term. Kasi nade-develop yung disiplina mo for yourself. Yeah. And dito naman sa trying hard, yun naman talaga yung pinupush mo ever since. Well, yeah. Na mas yung internal manggagaling yung, Mm. kumbaga, validation kesa external, like yung grades, yung people Mm. around us. Yeah. Yun ang Oo. kagandahan. And again, don't use yung mga circumstances as an excuse. Magandang jumping point yan, pero grades don't define you, yes. Pero if you were to define yourself, 'di ba? Ano i-offer ninyong alternative? Yun yung I think Mm. kailangan nating i-explore eh. Kasi ewan ko. Siguro dahil matanda na lang din tayo or may benefit na rin ng Uy, bata pa ako. Kasi ang edad ko lang yan si wow, ano eh. grade 10. Grade 10. Oh my. Nasaan nanay mo? Medyo nasa Taytay. Hindi. Ano, may benefit na rin ng hindsight to share with you na kasi we've lived a lifetime na watching people. Totoo yun yung mga sinasabi ng mga guru-guru or coaches na may mga kakilala nga ako valedictorian namin pero mas malaki pa yung pera kinikita ko sa kanya eh. So, may merit dun, may mga pagkakataon totoo yun. Pero kung kumikita ka, pero yung paraan mo ng pagkita ng pera ay based sa panloloko, pandurugas, Panlalamang. panlalamang sa ibang tao, or nagbebenta ka ng produkto na hindi naman gumagana, o kaya no approved therapeutic claims necessarily, or whatever. Basta yung meron kang, hindi man purely unethical, pero nasa gray area na ginagawa. Tapos kumikita ka ng malaki. And you think na you're more successful than, say, a surgeon or a doctor or a teacher even, na sabihin na natin hindi ganun kataas ang sweldo. Pero yung ginagawa niya ay hindi siya nananakit, hindi siya nalalamang ng tao, hindi siya nanloloko, hindi siya nangiisa. Tapos sinasabi mo na, hindi, mas successful nga ako sa kanya kasi mas malaking yung pera ko sa kanya, mas malaking kinikita ko. Tanong mo muna dun sa taong yun, dun sa valedictorian nila na walang narating. Kung sa tingin niya sa sarili niya dahil hindi siya mayaman, hindi siya successful. Mm. Kasi hindi doon lang nasusukat yun. So yun, think about that before you start spewing out or even parroting itong mga naririnig niyo sa mga ibang tao minsan. Kasi ang importante talaga yung sa gabi makakatulog ka eh. So makakatulog ka ba ng alam mo na pwede kang makakuha ng mas mataas na grade pero hindi mo yun nagawa. Which is funny that I say that. Kasi nung bata ko, hate na hate ko yun. Kasi nung bata kami, may tita kami na nagtututor sa amin. Tas although hindi naman to recommended, no, medyo tumawid siya dun sa line na, pero alam niyo yung, kunwari nakakuha ka 97, sabihin sa akin, parang, bakit 97 lang to? Bakit hindi 100? Ganun, di ba? Tapos, syempre masama loob ko minsan kasi parang tinry ko naman yung magagawa ko pasensya na, yun lang yung naabot. Tsaka 97, highest na yun eh. Di ba yung may gusto mo sabihin na ganun? Pero merong line na iba-borrow ko dun sa narrative na yun 'pag sinasabi sa'kin, pero kung kaya mo 100 ba't hindi mo win 100, 'di ba? Pero may hihiramin akong line dun na parang, pero kasi 'pag tingin mo ba yan na yung best na magagawa mo? Hindi mo ba kayang i-perfect? Ta's kung kaya mong mas magaling pa, di effortan mo. Pero ngayon kasi medyo na-temper ko na yun sa sarili ko na,
ang best ko is not necessarily 100, but the best I could do dun sa sitwasyon na yun. Yes, very good. Yeah. So, kaya ko, iko-quote ko na yun, pero not in the context na kailangan 100 yung kuha ko. Pero yung alam ko honestly sa sarili ko, did I do my very best nung moment na yun, given the circumstances and given whatever opportunities that I had? If I can answer that with a yes, then I would still be proud of myself. Yun yung gusto kong makuha ninyo. Hindi necessarily yung grades, hindi necessarily yung hindi pangangailangan ng grades kasi believe me, whether you like it or not, kailangan pa rin siya or makakatulong pa rin siya at the very least. But it's really the discipline of choosing to be excellent in whatever you want to do. And I commend you, our letter sender, for being well on your way dun sa process na yan. Ihanda mo yung sarili mo na hindi magiging madali. Kasi kung first time mo sa, sabihin natin, big university, tapos first time din na may expectations sa'yo, naiintindihan ko rin yan kasi doon nag-IQ test ako nung elementary, doon nagbago yung pananaw sa mga tao sa akin eh. And may expectation siya sa sarili niya. Oo, ngayon ka lang, hindi, ibig sabihin, ngayon ka lang mag-expect sa sarili mo, ngayon ka lang magdedemand, ngayon ka lang makakaramdam ng pressure na okay, pinagkakagastusan ako ng parents ko, kailangan maganda yung grades ko para sa kanila. Pero I want you to be more realistic din in the entire process. Be kind to yourself din. Na hindi ibig sabihin na, okay, hindi ako necessarily nag-top agad dito sa school na to. Eh, failure na ako. Hindi. Pwede ka rin na nagsisimula ka pa lang dito. You're starting from scratch. Award yourself with kindness. Kasi, yun, hindi din tama na ma-overwhelm ka dun sa biglang expectations ng iba at ng sarili mo sa sarili mo. Keep trying. Yun lang naman ang hinihingi natin. Kasi when you keep trying, hindi mo maiiwasan na you will keep improving. Whether you like it or not. Yeah, congratulations sa growth mo. Yeah. Nung grade 10. Yeah. Nung grade 10 ka. Kasi mahirap yan, 4th year high school. Oo. Tsaka maganda na maaga pa. Marami ka pang chances. Yes, pa-senior high na siya. Mm-mm. So, God bless sa iyong napiling strand. Yeah. At sa iyong future endeavors. Yes. See you sa sa face-to-face Oh, event. nawa, sana magka-face-to-face Hopefully. event tayo sa tryhards at sa Tiwlay ka para makita kita. But I'm excited for you. So yeah, take it one day at a time. Try to be better. Try to keep growing. Yun lang naman ang magagawa natin. And dun sa mga nagsisimula mag-expect sa'yo, communicate din with them. Iset mo rin yung expectations nila na mapasalamat sa tiwala na nilipat mo ako dito sa ninyo ako dito sa magandang university. I promise itatry ko yung best ko. Hindi ko sure kung mag-honor ako or I will do well, but believe me, what I can promise is I'm going to give it my best effort. Kahit yun lang. Yun lang muna. I-communicate mo para hindi ka naman yung nasa utak mo lang na baka nagde-demand sila sa akin na mataas na grade. Parang ganun. Para mabawasan lang yung worries mo. Okay? Anything else? Yan lang. Naantok na yata si Madam Sandy, no? Buti narinig niyo ba yung hiccup? But yeah, we're filming quite late. Nakapisay na nga. Nahihikab ako. Pero Yeah. tayo, full attention. Yeah. But thank you so much for the letter. And again, if you also have a question for us, for me, for Z, or kung meron kayo request na mag-guest naman po kayo ng ganito para dito sa tanong na to, kasi nagawa natin for the retirement conversation, no? Yes. So yung mga hindi pa Hayaan nyo nakakakinig. next time, may iba na tayong guest. Hindi na ako yung Hindi, ibig taga-message. sabihin kahit tatlo kami ganun para may ibang perspective. Uy, wait Let lang, us know. mag-explain lang pala ako, naalala ko lang. So, dun sa mga na-meet namin, dun sa isang pet shop, sa isang mall sa Fairview, tapos Oo. Na hindi natin papangalanan. na hindi natin papangalanan kasi hindi ako sponsored na pangalanan. Feeling. Bikini men. And then, sabi, Madam Z! Tapos nakaganyan ako kung nanonood ko sa YouTube. Medyo na-weirdohan lang po ako na may tumawag sa pangalan ko nang hindi ko kilala. So, hello, pasensya na hindi ko kayo nangitian masyado. Nung nakalayo na kami, doon niya na-realize na parang tinarayan ko, parang ang dating siguro sa kanila, tinarayan ko sila. Kasi nagulat siya na alam na siya si Z. So, parang siya, ha? Parang gano'n yung reaction niya. Tapos, in-explain ko lang din sa kanya na, ano ka ba? Siyempre makikilala ka nila kasi nakikita ka nila sa podcast. Nakakalimutan ko. So, welcome to the life ng mga nare-recognize in public. Ganun po yun. Hindi mo na kami sharing sanay. Yeah, but Yan lang. so again, on that note, anyone who sees us in public then, or if you want to approach us, let us know. I always love meeting you guys in the wild. Hearing your stories, kahit quick hug lang, na-appreciate ko yun. So kung nakita ninyo ako out in public, lapit lang kayo. Lalo kapag kasama ko si Z, lapit din kayo. Oo, lalo na pagkasama si Hailey.
Lapitin kayo. Pero ako muna yung Batiin. batiin ninyo, wag si Oo. Hailey ha, kasi baka magulat Ganun na siya. kayo, "Hi, Hailey." Oo. Tas ngitian niya na kayo na, "Uy, try hard to," or, "Uy, Ah, team Laika to." I like you, ganun na siya. But yeah, Yun so lang. thank you sa makikinig and yeah, send your questions pala sa bit.ly bit.ly/askLaikaPod. ASKLYQAPOD. Sino si Mali yung Laipa? spelling. LYQAPOD. Para mabasa natin yun sa mga susunod nating podcasts. Follow the podcast. Follow us on YouTube or on TikTok. Subscribe to the channel. Instagram. Yeah, if you want the video version of our podcast, nasa YouTube po siya. And again, thank you so much for all your support. We appreciate you, as we always say. Dream big, work hard, start now, and don't let those who call you a try hard keep you from trying hard. Patuloy na sumubok kahit na maraming pagsubok. I'll see you next time. Bye! 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 Taas na na.